Alright guys, pandaigdigang balita tayo ngayon mga sangkay. Aba, ang Russia daw po ngayon ay medyo nagpapanik. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Alam naman po natin na ang Russia ay humaharap po mga sangkay sa digmaan laban po sa Ukraine. Pag-usapan po natin ito. Welcome po sa Sangkay World Talks kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita, no? Mga nangyayari sa ating mundo. Dito nyo lamang po malalaman sa Sangkay World Talks. Kaya naman, kung gusto mo ng mga ganitong klaseng topic, gusto mo ng mga ganitong klaseng kwentuhan, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga content po natin. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys. Ayun na nga daw po. Ang Russia daw po ngayon ay namumroblema. Dahil daw po sa ginawa nitong Ukraine na pag-atake, nagkakaroon na daw po sila ngayon ng kakulangan sa supply ng oil. Dahil ang kanilang oil facility, inatake nitong Ukraine. So, parang hindi ko alam kung matatapos pa itong gera na to, mga sangkay, no? Kasi tagal na. Imagine niyo from 2022, 2026 na po ngayon. Ilang taon na po mga sangkay na nagpapatuloy ito. Wala pa rin pong nananalo. Pero tagilid dito yung Ukraine mga sangkay actually. Hindi kasi ginagamit ng Russia yung kanilang pinakamabibigat na weapons. No. Pero pumapalag yung Ukraine. Kasi alam nyo yung presidente ng Ukraine, pinagkakaperahan niya yung gera na ito. Totoo yun guys, pinagkakaperahan niya yung gera. Lahat ng mga donasyon mula po sa NATO at lahat ng mga bansa na nagdo-donate sa Ukraine, pinagkakakitaan po ng presidente ng Ukraine na si Zelensky. Kaya ngayong Amerika, mga sangkay, tinigil po nila eh. Nung nabad trip na po si US President Donald Trump, sabi niya, teka lang, inaambuso niyo na kami ah. Pupunta kayo dito, manghingi. Hingi kayo ng hingi. Kaya tinigil niya. Then lumabas mga sangkay ang report mula po sa isang dating sekretary ni Ukraine President Zelensky na ginagawang hut-hutan ni Zelensky itong mga kaalyado nilang mga bansa para pagkakitaan. Habang yung mga sundalo ng Ukraine andun nakikipagdigmaan, nakikipagbakbakan, siya daw po ay nagpapakasarap lamang, nagpapakasasa sa buhay. Ang galing, diba? Ngayon, mga sangkay, ito, tingnan po natin anong nangyari sa Russia. Nararamdaman na sa maraming bahagi ng Russia ang kakulangan ng supply ng langis matapos ang magkakasunod na pag-atake ng mga Ukrainian drones sa mga oil refinery at energy facilities ng bansa. Oh, naku po, mga oil refinery pala ito at saka mga energy facilities ng Russia yung tinarget po. Siyempre, hindi po hindi po magtatapos yan doon. Malamang sa malamang, sa susunod na araw, mababalitaan na lang po natin, may malalang pag-atake din ang ginawa ang Russia laban po sa Ukraine. Dahil dito, nagkaroon na ng mahahabang pila sa mga gas station. Nako! Ayan o, tingnan po ninyo. Pila sa gas station nila, lumalala. 'Di ba? Matindi po yung pila sa mga oil station nila. Dahil po sa kakulangan ng supply, parang dito sa Pilipinas mga sangkay, 'di ba? Naalala ko yung nung pumutok yung digmaan mga sangkay ng Iran at Amerika, nagtoko magdeklara na natataas yung presyo ng oil. Ang haba-haba ng pila. Pati nga po sa India mga sangkay nagkakagulo nun eh. Dahil po sa problema rin po sa oil. So ang problema po natin kasi itong mga nasa digmaan po ngayon, guys, ito po yung may mga malalaking supply ng oil. In Russia, kita nyo, kung yan ang inaatake ngayon ng Ukraine, itong mga oil facilities nila, sa tingin nyo, Russia lang ang tatamaan? Hindi po. Buong mundo tatamaan po dyan. Kasi nagsusupply din po ang Russia ng oil sa iba't ibang mga bansa. Kahit nga po tayo sinusupplyan din po tayo ng Russia. Nakaraan lamang, di ba? Isa sila sa nagpadala sa atin ng supply ng oil.
May mga istasyon na ring naubusan na ng supply Naku. at ilang rehiyon ang nagpatupad na ng fuel rationing o limitasyon sa dami ng langis na maaaring bilhin ng isang motorista. No, parang Pilipinas lang din, mga sangkay. Metro Manila, kailangan ganito lang, hindi ka pwede magpa-full tank. Kailangan ganito lang para lahat ay mabibigyan ng oil. Tinatayang mahigit 50 pag-atake na ang isinagawa ng Ukraine sa mga oil refinery, storage depot at iba pang energy infrastructure sa Russia mula pa noong Marso. Naku. Dahil dito, bumagsak ng halos 25% ang produksyon ng gasolina kumpara noong nakaraang taon. Naku po, yari. Ang buong mundo dito na naman mga sangkay magkakaproblema. Habang tinatayang halos 30% ng refining capacity ng bansa ang hindi pa nakakabalik sa operasyon. Naku po. Конечно, эти удары создают по объектам Ayan sabi ni Putin, of course, these strikes on our infrastructures facilities are causing problems. нашей инфраструктуры создают проблемы. Это So очевидно. nagkakaroon po sila ng shortage. Наблюдаем определенный дефицит. Pero hindi daw po critical ayon po kay Putin. Upang maibsan ang krisis, nagbawal muna ng Russia ang pag-export ng gasolina at aviation fuel. Naku, yun ang sinasabi ko, mga sangkay. Nagkakaproblema sila, madadama yung buong mundo dito, mga sangkay. Kasi nga po, nagsusupply nga po sila ng oil sa iba't ibang mga bansa din. Pinag-iisipan na rin ng bansa ang pagbabawal sa pag-export ng diesel. Naku, yun ang sinasabi po natin. Kapag tinamaan yung mga oil facilities, yari ang buong mundo dito. Tataas na naman yung presyo ng oil. Потребителю временно введен полный запрет Ayun, на temporary экспорт бензина и complete ban. авиакрасив. Ang pag-export daw po ng oil, Необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. diesel, oh. Sabi dito, kasama daw po. Сейчас мы будем обсуждать. Naku. Kasabay nito, naghahanap na rin ang Tingnan nyo naman mga sangkay, oh. Yan po yung oil facility nila. Grabe. Moscow ng mga bansang maaaring pagkuhanan ng karagdagang supply ng fuel habang isinasaayos pa ang mga nasirang refinery. Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по Grabe ito приемлемым nangyayari ценам, ngayon, то mga это sangkay. будет происходить. Sana hindi tamaan po yung buong mundo nito, hindi maapektuhan. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, So что ngayon, naghahanap po sila ng alternatibo. Sila mismo, nangangailangan din po ng supply ng kuryente, supply ng oil, no, para po maipagpatuloy ang kanilang mga operasyon habang inaayos po yung mga oil facilities nila, no? So ito po yung hindi maganda na nangyayari ngayon sa ating mundo. Sana po hindi maapektuhan, no? Hindi po biglang sumabog yung presyo ng oil sa buong mundo. Kasi ang Russia po isa sa may malaking supply ng oil sa iba't ibang mga bansa. Ang bihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.